Hello guys! Welcome. So tingnan natin kung ano yung sitwasyon ni President Duterte. Given the message, tingnan natin yung situation niya ngayon. Ano yung kanyang nararamdaman. Given the message, ano yung sitwasyon niya ngayon ni President Duterte. Given the message, anong sitwasyon ngayon ni President Duterte? Ano yung kanyang nararamdaman? Nakikitaan ko dito, yung feeling niya dito, feeling betray. Ganun yung energy niya dito. Nakikitaan ko rin dito na andun pa rin yung katatagan niya dito. Andun pa rin yung determinasyon niya dito. Andun yung kanyang palaban na aura. Nakikitaan ko dito, nakakaramdam siya ng lungkot sa sitwasyon niya ngayon. Pero andun pa rin yung pag-apaw ng pagmamahal niya sa kanyang sinasakupan. Nakikitaan ko dito, hindi yung tipo na labag sa kalooban niya na umalis siya ng bansa. Ito na yung nakikita ko, labag sa kalooban niya at nakakaramdam siya ng lungkot dito sa sinasapit niya dito. Kasi mismo yung mga pinagkakatiwalaan niya dito ay nagbitray sa kanya. Pero ganun pa man andun pa rin yung kanyang lakas tulad ng isang leon. Andun pa rin yung tapang niya. Hindi nawawala yun. Hindi ito nawawala ng pag-asa kasi alam niya dito may laban pa rin siya. Kaya lang, nakakaramdam lang siya ng lungkot sa sitwasyon niya dahil sa mga nangyayari sa kanya. Give me the message. Meron ako nakikita dito na meron nagbitray sa kanyang 3 tao. Pero meron din ditong 2 nananatili sa kanyang nakatayo. Okay. Tumalsik to. Nakikitaan ko dito, hindi siya makalis sa kinalalagyan niya ngayon. Feeling stuck siya dito. Kumbaga nakikitaan ko dito na naghihintay ito ng tamang panahon, tamang timing para sa mga plano niya dito. Meron ako nakikita dito magtatagumpay. Makakamit niya yung tagumpay dito sa The Sun.
Naghihintay lang to ng timing. Feeling stuck siya sa bansang kinalalagyan niya dito. Hindi siya makaalis dito. Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man, nag-o-observe pa rin to. Meron ako nakikita ditong tao nagmamalasakit sa kanya. Nakabantay sa kanya. Nakabantay dito sa Page of Cups. Very yung energy. Andun yung spiritual love ng tao na to. Nakikitaan ko dito mahal sa buhay, nakasubaybay, nakatingin sa kanya, nakaantabay sa kanya. Umaasa siya dito. Ito na yung nakikita ko. Meron ako nakikita ditong tao na nabitray, kumbaga immature. Nakikitaan ko dito na saradong isipan ng tao na to, arrogante, selfish. Kung bakit nasaktan siya dito sa Five of Cups. Meron nagbitray sa kanya. So, tingnan pa natin. Nakikitaan ko dito mapagtatagumpayan niya to. Maalisan niya to. Give me the message. Nakikitaan ko dito. Malinaw na sa kanya dito kung sino yung mga taong nagbitray sa kanya. Kumbaga, nasaksihan niya kung sino yung mga taong pagkakatiwala niya at kung sino yung taong naghudas sa kanya. Pinakita sa kanya lahat dito. Dito siya hindi makatulog sa sitwasyon na to kasi nasaksihan niya kung sino tong mga tao na involved sa kanya kung bakit nilisan niya yung bansa dito. Okay? Kumbaga nakikitaan ko dito, pinakita sa kanya lahat kung sino yung mga taong ito. Kaya dito, no, hindi siya makatulog. Meron din siyang iniindang karamdaman dito, okay? Dito sa Nine of Swords, nahihirapan sa sitwasyon. So, nakikitaan ko din dito sa Nine of Swords, nahihirapan siya. Sa sama ng loob, hindi makatulog. Pwede rin sa sitwasyon na kinakaharap niya ngayon. Hindi siya komportable dito sa Nine of Swords. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito, ang isa sa mga hindi yung matipong hindi siya komportable ay dahil sa mga natuklasan niya dito. At ito yung iniisip niya dito. Nakikitaan ko dito na nabuksan ang kaisipan niya dito kung sino itong mga tao. Nabuksan ang kaisipan niya dito kung sino itong mga tao nagbitray sa kanya. Nagkakaroon siya ng kaliwanagan dito. So, nakikitaan ko dito, makaka-recover siya sa sitwasyon dito sa Ten of Swords reverse. Nakikitaan ko dito, unti-unti na umaayos ang kalagayan niya dito, unti-unti nang kumbaga, yung katawan niya mahina pero yung takbo ng isip niya dito, malakas. Okay? Malakas yung fighting spirit niya dito. Dito kasi sa Nine of Pentacles reverse and sinabayan pa ng Six of Pentacles reverse. Nakikitaan ko dito na hindi siya binigyan ng hustisya dito. Naging madamot ang kapalaran sa kanya dito. Kumbaga hindi siya balanse dito. Ito lang yung nakikita ko. Nakakaramdam siya ng hindi balanse sa sitwasyong kinakaharap niya dito. So nakikitaan ko dito, medyo ano siya dito yung para bang mabigat yung pakaramdam niya dito. Kasi kung sino yung mga
taong tinulungan niya, yun pa yung humila sa kanya pababa dito. Kaya yun yung ikinasasama ng loob niya dito sa na-observed. At nasaksihan niya to kung sino tong mga to, yung mga nag-betray sa kanya dito. So nakikita ko dito, naging malapit din sa kanya tong mga tao na to. Naging mapagbigay siya dito. Pero ang sinukli sa kanya dito, betrayal. Ito lang yung nakikita ko. Give me the message. Kumbaga, nakikitaan ko dito na kaya to na hindi makatulog dahil nalaman niya kung sino yung mga tao na pinagkatiwalaan niya, yun pa yung humila sa kanya pababa dito. Ito lang yung nakikita ko at ito yung hindi niya matanggap dito. Kasi mismong siya tinulungan niya to, itong mga tao na to. Give me the message. Nakikitaan ko dito, no? Once na nalampasan niya tong sitwasyon niya ngayon, magiging siya ditong matigas. Okay? Alam mo yun, tipong ganon. Magiging siyang matigas dito at hindi niya palalampasin itong mga taong nagbetray sa kanya dito. Nakikitaan ko dito yung no mercy. Okay? Ito rin yung nakikita ko. No mercy. Wala na siyang ibibigay para rito. So nakita ko dito, once na nalampasan niya tong pagsubok na kinakaharap niya dito, ikakat niya tong mga tao na to. Okay? Ito lang nakikita ko. So ito yung nararanasan niya ngayon. Sinusubok lang siya dito. Temporary situation. Pero nakikitaan ko dito, makakabangon to. Nakikitaan ko rin dito, once na nakabawi siya sa lakas, nakabawi muli siya ng lakas, hindi niya palalampasin to. Ito lang yung nakikita ko dito. Babangon siyang muli. Hindi niya palalampasin tong mga tao na sangkot kung bakit, kung nasaan man siya ngayon. Kasi feeling betray siya dito sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. So, nakikitaan ko dito the Emperor and King of Swords. Batong bakal. Ganon yung energy. Nakikitaan ko dito na kung mas mahigpit siya before, lalo siyang mas mahigpit pag nakabangon siya dito. Ito lang yung nakikita ko dito. So, nakikitaan ko dito hindi niya palalampasin lahat ng mga nangyari sa kanya ngayon. Kumukuha lang siya ng lakas para makabawi muli. So, nakikitaan ko dito, babawian itong mga tao na involved kung nasan man siya ngayon. Yung mga tao nagbetray sa kanya. Ito yung nararamdaman niya. So, nakikitaan ko dito, ikakat niya tong mga to. Ngayon, nakakaranas siya ng pagsubok sa panahon ngayon. Pero nakikitaan ko dito, once na nakabawi siya at nakabangon, no mercy ang ibibigay niya sa mga taong involved dito. Kung nakikitaan ko dito, babawian niya mga taong ito. Ayan. Ito na nakikita ko. Ayan. Thank you for watching. Love and peace.